nung partido nung Alex. Kaya nga sabi ko rito, lumalabas kasi Miss Alex Manalang, okay, na pinapalabas ng mga kaibigan mo or mga certain friends mo, friendship mo, especially itong mga vlogger, mga content creator sa social media, sa TikTok, sa Twitter, sa Instagram, sa Facebook, sa YouTube. Itong mga ito, pinapalabas nila na mababang klase ka ng babae. Bakit po? Lagi kang dinadrag sa kung ano-ano, kung ano-anong issue. Supposed to be dapat private person ka po, 'di ba? Private person kaya ka nga naka-private, 'di ba? Kaya ka nga naka-private ang profile mo, 'di ba? So, meaning to say, meron kang pinoprotektahan. Pero all of a sudden, itong mga friends mo, na mga circle of friends mo, dinadrag yung pangalan mo sa mga ganitong klase ng issue na ang dating sa mga Barda supporters or sa mga ibang fans or sa mga ibang kahit hindi fans ng Barda, para ka nagiging mababang uri ng klase ng babae, which is I don't think na ganyan ang pagkakakilala sa iyo ng mga kaibigan mo. So I don't know why they do that, 'di ba? Kasi kung gusto nilang may patunayan, supposed to be dapat ikaw na mismo sa sarili mo ang magpatunay kasi nadradrag yung name mo rito 'di ba? Ikaw na yung lumantad for once and for all, 'di ba? Kasi nakakaawa ka po, madam, 'di ba? Miss Alex, 'di ba? Nakakaawa ka po kasi ikaw yung napapasama sa ibang tao rito. Kino-content ka ng mga content creator na ito, no? Ginagawa kang issue sa likod ng pangalan ni David Licauco na nagkakaroon sila ng mga earnings, nagkakaroon sila ng mga revenue at ng mga engagement sa kanilang social media platform gamit ang issue sa'yo. At finally, ito personal perspective ko. Ikaw ang nadradrag, pangalan mo ang nadradrag dito, apelido ng Manalang ang nadradrag dito ng family mo, okay? Nadradrag nitong mga tao na ito na hindi namin maintindihan kung ano ang gustong patunayan. Okay? At ang sinasabi nga nila, ikaw nga yung girlfriend, rumor girlfriend, na literal na girlfriend ni David. So, hindi naman naniniwala yung mga Barda fans at yung mga ibang supporter, 'di ba? Dahil bakit po, no? Miss Manalang kasi nga meron rin naman silang katibayan na magpapatunay na meron silang nakikita, no, sa Barda na hindi nila nakikita sa inyong dalawa ni David, na nilalabas ng mga fanay or ng mga fans nyo or mga kaibigan mo, sabihin na natin, 'di ba? Ng mga circle of friends mo na kumukuha ng personal info mo, no? I don't know kung meron kang kinalaman dito, no? At ikaw ang naguutos na paingayan ang pangalan mo. So I don't know kung ikaw lang ang tanging makakasagot niyan through social media, through televised, okay, itong pagsagot. Kasi sabi ko nga sa last vlog ko, sa last live ko, Miss Manalang, no? Nadadrag yung name mo rito. Supposed to be ang mga basher ang may gustong patunayan dito, 'di ba? So once and for all, patunayan nyo na hindi puro cryptic post, hindi puro pasaring, hindi puro picture photo na spotted kayo. It's rin yan walang pinagkaiba yan, okay, sa chismis sa loob ng showbiz industry regarding kay David Licauco at kay Barbie Fortesa na until now ay nalilink at inaabangan ng sambayan ng Pilipino at inaabangan din mismo ng mga supporter nila sa loob ng GMA, sa loob ng ABS, sa loob ng community ng Barda, sa loob ng showbiz. Dahil may community ang Barda sa showbiz industry. Yan po ang tandaan nyo. So, basically, dapat ikaw mag-step up ka to clarify things, no, regarding dito sa issue na ito. 'Di ba? Kasi ang hindi mo masisisi na maibash ka ng ibang Barda fans or masabihan kang malandi, masabihan kang desperada, masabihan kang kasi merong mga certain people na naglalabas ng iyong identity. Merong mga certain people na nag-uugnay sa'yo kay David Licauco.
may mga certain people na nagdadrag ng apelyido mo, no, bilang Manalang, na hindi mo alam na ito ang nagiging cause or nagiging dahilan, 'di ba, para ma-invade yung privacy mo as a private person, 'di ba? Sino ba naman gusto, I know, sino ba naman ang gusto na madrag yung name mo as a private person, as a, 'di ba, private individual, 'di ba? Wala naman siguro, kahit ako for example, hindi ko naman gugustuhin, no? So kung you have to take action to those people, 'di ba? Kasi pagka hindi ka nag-take action dito, ang lalabas talaga rito sa mga Barda supporters or sa mga ibang fanny, 'di ba? Is lalabas talaga sa kanila fake news. Itong issue na ito, 'di ba? Kaya nga sabi ko, once and for all, you have to step up, 'di ba? Manghimasok ka na kasi kailangan palin kami ng katotohanan kung talagang karelasyon ka, 'di ba? Why not coconut, 'di ba? Tatanggapin naman siguro ng madlang people 'yon. 'Di ba? Hindi naman ganun kakikitid ang utak ng Barda fans, 'di ba? So, kasi si Donato, si David, itinanggi na 'yan eh. Oo, tinanggi na 'yan, hindi man sa camera, hindi man sa ano, pero off-cam tinanggi na 'yan. Marami nang sinabihan si David na chismis lang 'yan at walang katotohanan 'yan. 'Di ba? At nagsuporta doon is yung video nyo na iniiwasan ka ni David doon sa kasal at hindi ka man lang inalalayan ni David doon sa kasal or hinawakan man lang, 'di ba? So yun yung naging support evidence ng mga Barda fans na talagang magduda sa identity mo, magduda sa mga pakulo ng mga kaibigan mo or circle of friends mo. Dahil nga alam din ng mga Barda fans ang history ni Kisen at ni David, at ito nga ay nag-uugnay din sa inyo ni Kisen. Okay, na parang ang sabi nga sa ibang mga media post ng mga Barda supporter, parang pinagseselos mo lamang yung ex-boyfriend mo kasi mahal na mahal mo daw yung ex-boyfriend mo, na which is sinulot or sinasabi nga sa mga media post na social media post na parang nagre-revenge ka kasi nga itong si Kisen ay panay post or upload ng dati mong ex-boyfriend kasama si Kisen, 'di ba? At I know may mga nanonood dito na circle of friends mo na nakausap ko personally at naikwento yung mga bagay-bagay na yan, okay, sa akin. At marami kaya nga hindi ako na-convince. Hindi ako na-convince na ako yung maglabas niyan. Although kino-convince nila ako na ako dapat ang supposed to be maglabas niyan. Hindi kasi ako ganun kababaw, mga kabarda. So, hindi para patulang ko yung mga ganong klase ng mga issue na wala naman akong hawak na or wala akong basis or wala akong matibay na ebidensya para manira ng ibang tao. Kasi in the end of the day, ang masisira ko rito is pangalan ng isang David Licauco na wala namang batayan at basihan na binibigay sa akin yung mga circle of friends mo. 'Di ba? So nandun na kami, nagkita-kita na kami. Supposed to be dapat doon pa lang masasagot na nila kung ano yung mga katanungan ko. Doon pa lang mabibigyan na nila ako ng tamang ebidensya at patunay na kayo talaga ay magjowa ni David. Kaso wala. So, hindi ko maaatim sa sarili ko, napapasahan ako ng isang photo na mga edited, okay? Or na mga ililink ko lang para lang may masirang tao. Ililink ko itong babae na ito dito kay David, 'di ba? So, ayoko maging masamang tao. Okay? I'm not a traitor person. So, sana maintindihan nyo, 'di ba? Kaya dapat Alex, no? Linisin mo yung pangalan mo rito dahil nagmumukha kang cheap sa mata ng ibang tao dahil sa ginagawa ni Jim Barda, ni Jim Panot, na nililink ka kay na for sure wala mong hindi
hindi mo binigyan ng pahintulot or consent. And at the same time, itong mga mga nasa ibang social media platform na gumagamit ng issue nyo ni David at for sure wala mo namang ah, wala mo namang consent 'yan, 'di ba? At pilit lang pinapasok yung private life nyo. So dahil obsessed nga sila na patumbahin or pabaksakin si David Licauco, 'di ba? Oh, I'm sure hindi mo rin kagustuhan 'yon, 'di ba? Syempre, kung ikaw man yung talagang girlfriend, 'di ba? Hindi ka papayag na masira ang pangalan ng boyfriend mo. Am I correct? 'Di ba? Oh, so mas maganda pag step up ka at kung talagang jowa mo ito, magsalita ka. Kasi yung mga basher ang kailangan may patunayan rito, hindi si David Licauco. Kasi at hindi kami especially. Kayo ang kailangan magpatunay dito. 10 ng mga ano mo, no, ng mga certain friends mo na nakapalibot sa at kumukuha ng information about sa 'di ba? Oh, dapat ikaw mag-step up dito. Ikaw ang maglabas ng katotohanan dito, 'di ba? Once and for all. 'Di ba? Kasi ikaw yung nadra-drag dito, ikaw yung nakakawawa. Ikaw yung lumalabas na cheap sa ibang tao. 'Di ba? Tama ba ako, mga kabarda? So, kung hindi ka lalabas o magpapatuloy yung sinasabi ng ibang tao sa'yo na ikaw ay illusion lang. Okay? Wala kang magagawa ron sa part na yun. 'Di ba? Wala kang magagawa doon. Kasi bakit? Kasi nga, ano ka private ka and at the same time ginagawan ka ng issue ng mga taong ito, 'di ba? Ng mga vlogger na ito like sila Pinote, 'di ba? Like si Jim Panot, 'di ba? At ang iba pa na mga humuhusga sa hindi mo maaano yan, hindi mo ma-please lahat yan. Mahuhusgan at mahuhusgan ka. Bakit? Kasi nga hindi hindi mo kina-clarify. Hindi naman namin alam personally kung ano bang motibo mo? Bakit kailangan meron kayong ganyang senaryo, meron kayong ganyang ah, gimmick, no? Hindi namin alam personally kung ano ang gusto nyong ipaiwatig. 'Di ba? Kasi kung sasabihin yung ay ako yan kasi yung ang gusto lang namin patunayan na may may girlfriend talaga si David. Well, 'di ba? Kung meron ng showbiz girlfriend si David, patunayan nyo. Prove it kasi tinanggi na ni David yan So, hindi kami sa mismong mukha ko na narinig ko na mismong pagmumukha ko, mismong tenga ko na, okay, ang naan doon. Okay, so hindi para 'di ba? Hindi para i-ano ko yan, i-condemn ko ng i-condemn yan si Alex Manalang. Ang gusto ko is once and for all magsalita ka na rin, 'di ba? Kasi nagsasalita naman si David Oh, na-chismis lang 'yan at issue lang 'yan at wag paniwalaan 'yan. Oh, kasi sinisiraan lang siya, 'di ba? So ito basically dapat kayong mga nag-aakusa, kayo yung magpatunay. Hindi si David ang kailangan magpatunay niyan o sumagot niyan. Kailangan kayo kasi kayo ang nagbibintang, kayo ang naglabas, 'di ba? Kayo ang naglabas niyan, dapat kayo rin yung magpapatunay niyan. O puro kayo soon, 'di ba? Ang sabi ni Josephine ko na nag-comment dito nung live. Sabi nila sa ni Arjoy, sabi nila the truth will set you free, 'di ba? Lalabas din ang totoo very soon. Diyos ko, kailan pa yan? Kailan pa kailangan lumabas? May specific ba na date para palabasin yan? Di ba? Nalalabas yung totoo, may specific date. So pwede kaming mga dilulumbarda. So pwede rin namin sabihin na may specific date din kung kailan magsasalita ang barda. Kung kailan naamin na magkarelasyon sila. Oh. So applicable din sa amin 'yon, ibig sabihin. Yung inyong mga yung inyong mga defense mechanism, pwede rin namin gamitin at applicable din yung for sure sa aming mga barda de Lulu. 'Di ba? Na ito ay applicable sa amin na maging defense mechanism din namin. 'Di ba? Kasi kung kayo nga nagagamit niyo yung defense mechanism na soon lalabas din ang katotohanan.
'Di ba? O kami rin, pwede rin namin, yes, soon, lalabas din ang katotohanan sa likod ng Barda, 'di ba? 'Di ba? Kasi ulitin ko, hindi itinanggi ni Barbie na karelasyon niya si David. O, ang last na sinabi ni Barbie, mas lalo silang naging close. Kasi tinanong si Barbie how's your relationship with David Licauco? Ay, Tito Boy, okay po kami. Mas lalo kami nagiging close. So far lalo kami naging close. Lalo namin nakilala ang isa't isa. Mas lalo kami nagiging close. O, imagine, walang trabaho silang dalawa together, 'di ba? Walang project together pero nagiging close. So ganun inelaborate ni Barbie Fortesa. Masaya siya sa relasyon niya with David Licauco na mas lalo sila nagiging close. No? Even though wala silang projects. Ang naglalabas lang naman ng contradicted sa mga ganyang statement yung mga basher na may ayaw kay David Licauco supposed to be. 'Di ba? Kasi ang Barbinatics din naman naglabas ng negative statement regarding kay David Licauco, 'di ba? Kasi nga ayaw ni Barbie na magiging toxic ang kanyang team. Okay? Ayaw ni Barbie na sasali sa toxicity ang kanyang Barbie family. Okay? Or Barbinatics family niya. Kaya tahimik lang ang Barbinatics, 'di ba? Pero behind that, hindi sa social media, for sure nagkwekwentuhan yung mga yan at may mga samut-saring saloobin yan, 'di ba? So, kung ano man yon, 'di ba, ibalato na natin sa kanila yung basta ang importante rito, masaya at may makabuluhan yung huling statement ni Barbie Fortesa regarding sa relasyon nila ni David Licauco, 'di ba? Na tinanong sa kanya. She's very happy and she's contented kung anong meron sila ngayon ni David Licauco na closeness, 'di ba? So, doon tayo. Kasi mas ano 'yun mas credible 'yun Mas credible 'yun kaysa sa mga fake news peddler na naglalabas ng issue kagaya ni Jim Panot na wala naman talagang totaling napapatunayan, 'di ba? Wala talaga na totally napapatunayan. Puro ano lang 'yan. Sabi ko nga, kahit ako, kayang-kaya kong gawin 'yan, for God's sake. Kayang-kaya kong gawin yung ginagawa nila. Kayang-kaya kong gawin 'yan, maniwala kayo. Pero hindi ko siya kinagat. Oo. Ako yung unang kinausap na mga circle of friends ni Alex Manalang diyan na ilabas ko yung identity or yung di umano ay relasyon ni Alex with David. Okay? Ako yung unang kinausap diyan. Hindi pa alam nila Jim Barda yan. That was last year pa. So pero hindi ko siya kinagat just because hindi ka panipaniwala. Just because I know na magiging mababang klase ako ng content creator and hindi ako ganong klase. Okay? Hindi ako ganong klase na puro fabricated lang ang ilalabas, 'di ba? Doon ako sa showbiz na may mga nagsasabing kaibigan ko sa mga showbiz kung ano talaga ang nagsisirkulo sa loob ng industriya ng showbiz industry. Curious po ako, Ma'am P, kasi wherever David is into, whether out of town or abroad, she's always visible. Of course, lumalabas na liar si David from basher. Paniniwala kasi di daw niya maamin na GF si Alex. Eto Ma'am Zara, ulitin natin. Kasi nasagot ko na po yan last live ko, nasagot ko na yan. Actually, nung last live ko, nasagot ko na yan. Kasi nga, yung event na yon, specific event na yon, yung High Rocks, it's for public. Okay? Open for public. So, hindi ko naman sinasabi na well-planted or well-organized yung ginawa na yon. Bakit po? Kasi for public nga siya So kahit sino, kahit kayo na regular na tao, pwedeng manood doon. Okay? Kahit kayo, pwede nyo masaksiyan yon. Okay? So ngayon, mga kabarda, kaya nga sabi ko, hindi natin
alam ang totoong motibo kung meron bang kinalaman si Alex dito. Kasi wala naman silang nailabas din na picture or wala silang nailabas na magkasama si David at si Alex during Valentine's Day. Wala rin naman silang nailabas nung picture nung birthday ni Alex Manalang na supposed to be sinabi ni Jim Panot, 'di ba, na pupunta si David nung November sa birthday ni luluwas siya pa Australia para puntahan si Alex during her birthday, 'di ba? So walang lumabas na mga ganon at wala silang napakitang ebidensya na may mga ganong klase, 'di ba? So dito nagpapatunay mga kabarda na hindi lahat ng sinasabi nila is accurate, 'di ba? So ito nga kasi mga kabarda, kaya nagkaroon ng konklusyon ang mga ibang Barda supporters na ay bakit laging kasama, ay bakit, alam nyo kung bakit? Kasi nga naunahan ng fake news. Naunahan ng fake news na ipinroclaim agad ng mga taong ito na etong babaeng ito ang girlfriend ni David talaga. So, lumawak yung usapin na yon. Okay? Napag-usapan yung usapin na yon. Na ito talagang babae. So, basically, dyan pumapasok yung tradisyon dito sa Pilipinas. Yung tradition of chismis. Okay? Na pagka may nakita ka na anak ni Aling Mameng na may kasamang lalaki, automatic, chichismis na yan. Kinabukasan ng isang chismosang nakakita sa kapitbahay. Yung anak ni Aling Maming, alam mo ba, may kasama, 10 oras ng gabi, Diyos ko. May kasamang lalaki, bata-bata pa, 13 anyos pa lang, lumalantong na, 'di ba? So, yun, magi-spread yun. At yun po yung nangyari dito sa atin sa social media. Yun po yung nangyari sa issue kasi may nag-issue. Kasi kung, for example, ako rin naglabas nun, 'di ba? Magi-spread din yun. Oh, sino ba ang naglabas ng issue ng Barda? Ba't pumutok ang Barda? 'Di ba yung mga taga showbiz din? 'Di ba yung mga katrabaho rin nila? 'Di ba yung mga kaibigan din nila? Walang pinagkaiba yon dito sa issue na ito. Kasi nga tumatak na sa isipan ng mga baka totoo nga na girlfriend ito. Kasi bakit? Spotted pumupunta doon sa mga event, laging naandun sa mga event, 'di ba? Hindi talaga maaalis po 'yon sa isip, Ma'am Zara. Hindi talaga mawawala sa isip 'yon ng isang tao na possible na eto nga ay girlfriend talaga ni David. Hindi po mawawala 'yon. At hindi rin mawawala yung kaisipan ng ibang tao na hindi lang umaamin si David, 'di ba? O bakit? Yun sa Barda rin naman 'di ba? Sa Barda ganun rin naman vice versa lang po. Yun yung pinapaintindi ko sa hindi mga makaintindi ng salitang simpleng arithmetic. Ganun din yung Barda natin, 'di ba? Hindi rin umaamin. Kahit na meron ng nakakakita sa kanila, kahit na merong mga kaibigan na may nagchuchu na sa kanila, kahit pinag-uusapan na sila sa mga likod ng camera, 'di ba? Never umamin at ayaw nilang pag-usapan yung private life nila. 'Di ba? Ganun lang din po 'yon. So anong pinagkaiba nun? Anong pinagkaiba nun sa sa issue dito kay Alex Manalang? Ang pinagkaiba, alam nyo kung anong pinagkaiba? Sabihin ko sa inyo. Masyado lang na i-highlights ng mga basher dahil alam nila na hindi solid ang ibang Barda fans. Alam nila na madaling tamaan ng yung ibang Barda fans, alam nila na madaling tamaan, 'di ba? Dahil alam nila hindi solid Barda fans yung mga 'yon. Ang tatamaan lang naman talaga diyan yung mga hindi solid Barda fans at yung mga walang literal na nalalaman sa kung anong ugnayan kung anong merong ugnayan ng dalawa, kung anong namuo sa Barda talaga. Yun lang naman ang tatamaan. Kaya nga ako si Jim, sabi ko nga sa inyo, literal na wala talaga siyang alam. Literal na wala siyang source way back before pa. Literal na wala siyang kaibigan sa showbiz. Literal na wala siyang alam kung paano tumatakbo ang showbiz. Literally. Kasi kung ikaw meron ka talaga na balitaan or real talaga yan,
'di ba? Kasi naka-base lang si Jim Panot kung ano lang din yung iba to ng mga ng mga kaibigan ni Alex. Okay? Circle of friends ni Alex. So basically itong ginagawa